Ang pasyente ay nasa koma ngayon. Tawagan ang pamilya niya agad. Bilisan mo. Ang lihim kong boyfriend at ang kanyang white moonlight. Nakumatis dahil sa carbon monoxide poisoning. Pareho silang itinulak sa emergency room. Secretary Wen. Pasensya na, kailangan mo uling alagaan si Boss Jiang. Walang problema. Alam ng lahat na araw-araw, sekretarya ako ni Jiang Subay. Pero hindi nila alam na gabi-gabi, kama-kama din ako niya. Kahit si Jiang Subay mismo, hindi alam na may gusto ako sa kanya. Sa loob ng 10 taon. Weiwei, huwag kang umalis. Boss Jiang, hindi ako si Shen Zaiwei. Gusto mo pala ako. Namumula ka palagi kapag nakikita mo ako. Naalala mo pa ang lahat ng gusto ko. Pagkatapos mag-graduate, diretso kang pumasok bilang sekretarya ko. Huwag mong sabihin na lahat ito ay coincidence lang. Boss Jiang, ako. Ang nangyari ngayon ay aksidente lang. May gusto akong iba. Naiintindihan ko. Narinig ko na mahirap ang buhay ninyo sa bahay. Ang pera sa car na ito, sapat na para sa buong buhay mo. Kalimutan mo ang nangyari ngayon. Umalis ka na. Ayoko ng pera. Boss Jiang. Gusto kong makasama ka. Kapag bumalik ang mahal mo, at mahal mo pa rin siya, aalis na ako. 5 taon na ang nakalipas. Ako lang ay isang ordinaryong babae na bagong dating sa Jiangbi. Ikaw, ay isang ginoong ipinanganak sa mayamang pamilya ng Jiangbi. Malayo ang agwat ng aming kalagayan. Hindi talaga kami magkakatuluyan. Kaya ang 5 taon ng lihim na relasyon, parang ninakaw ko lang. Weiwei. Ang white moonlight na binabanggit mo sa panaginip. Bumalik na ngayon. At ako. Oras na para umalis. Secretary Wen. Ang iyong resignation procedure. Naaprubahan na ni Boss Jiang. Pero hindi niya alam na ikaw ang alis. Gusto mo bang ipaalala ko sa kanya? Huwag na. Ganito na lang. Pero 5 taon kang naging sekretarya niya. Pinakamahalaga ka sa kanya, at hindi siya mabubuhay nang wala ka. Sa mundo na ito, walang taong hindi mabubuhay nang wala ang isa. Nag-aantay na ang mga magulang ko sa bahay para magpakasal. Kung naaprubahan na ni Boss Jiang, sundin na lang ang araw. Ang normal na proseso ng paghahanda ng trabaho, 1 buwan mula ngayon, aalis na ako. Jiang, tubig. Weiwei, nakauwi na ako. Mamimiss kita. Jiang, sa wakas nakabalik ka na. Aalis na ako. Anong sinabi mo? Chu, bakit may babaeng boses sa paligid mo? Sino siya? Weiwei. Isang taong walang kinalaman, huwag mo nang pansinin. Weiwei, sa regalo ko ngayong kaawan, wala akong gustong kahit ano. Basta makabalik ka lang sa tabi ko. Ang regalo sa kaarawan ngayong taon, hindi na rin kailangan ni Jiang Subay. Jiang, sumasakit ang tiyan, mag-ingat sa pagkain. Kainin pagkatapos ng kalahating oras. Ang pang-araw-araw na paalala at pagbati, hindi na rin kailangan ni Jiang Subay. Isang beses man ang hindi nabasa, yung 5 sa 5 taong nakalipas. Pagdeklara ng pag-ibig na isinulat ko para sa kanya. Malamang hindi na rin kailangan. 5 sa 5 taong nakalipas ko lang nalaman. Sa mundong ito, lahat pwedeng pagsumikapan. Pero ang naapektuhan lang ay ang sarili. Anong ginagawa mo sa pag-ayos ng gamit? Alice. Pupunta ako sa dating inuupahang bahay. Nakausap ko na ang may-ari. Inarkila ko ng 1 buwan. Umuulan sa labas. Sasamahan kita. Salamat, Jiang. Jiang.
Unang beses kitang makita na may suot na pulsera. Ito, hiniling ni Weiwei para sa akin sa King Fu Temple. Jiang, ito ang peace charm. Nahiniling ko para sa iyo sa King Fu Temple pagkatapos lumuhod sa 10,000 hakbang. Paano mo naisip na humingi ng ganitong bagay? Yung bigay niya, hindi bata-bata, hindi mura. Kahit ang ngiti mong tulad nito, unang beses ko rin makita. Talagang mahal na mahal mo siya. Anong nangyari? Wala, Jiang. Masaya ako para sa iyo, sa wakas nahanap mo na siya, masaya ako. Ibig mong sabihin, yung pakikipagtulungan sa Fengyun Group ngayon? Sa buong Jiangxi, ikaw ang may pinakamalaking ambag. Kung sakaling wala ka na balang araw, ang mga bagay na ito, talagang hindi ko kayang ayusin. Wala, sabi ko sa iyo. Kaya mo ring mabuhay na maayos. Ano ang gusto mong gantimpala ngayon? Taunang bakasyon o dagdag sahod? Salamat, Jiang, wala akong gustong kahit ano. Kanina nung uyan ko na, nakasalubong ko si Xiaomeng, sabi niya may kontratang ibibigay. Anong kontrata? Patingin nga. Gusto mo talagang makita. Magre-resign ka? Hoy, Weiwei, anong nangyari? Achu, nadulas ako habang naliligo. Pwede ka bang pumunta sa bahay? Takot na takot ako eh. Sige, pupunta na ako. Boss Jiang, kung may kailangan ka, sige lang. Wenning. Huwag mong kalimutan ang mga gamit. Ito, yung mga ai ko na itinapon ko na. At yung pinalitan kong baso. Hala, bakit itinapon? Sabi ni Boss Jiang, may bago na. Yung luma hindi na kailangan. Yung luma hindi na kailangan. Huwag itapon. Ako na ang bahala. Pasensya na, Boss Jiang. Itatapon na dapat lahat to. Ano to? Itatapon din to. Wenning, sa mundo na to, ang daming lalaki. Hindi mo kailangang mag-aksaya ng oras sa akin. Para sa'yo, alin ang mas mahalaga, pag-ibig o kinabukasan? Walang tiyak na sagot kung alin ang pipiliin, pag-ibig o kinabukasan. Pero sasabihin ko sa'yo, unahin mo muna ang sarili bago magmahal. Ang taong kayang maging independyente at kumikinang sa relasyon, mas magiging comfortable, di yung lahat ng inaasam. Nakasalalay sa iba, ayoko makita kang binabaha man lang. Habang hinahabol ang taong hindi mo naman maabot, mahalin mo muna ang sarili mo. Yan ang tama. Iniwan ko ang karera ko para sa kanya. Akala ko kahit konting pagtingin lang ang kapalit. Isang taong walang kwenta. Ano bang nasa isip mo? Pero hindi ko inakalang hindi mo kailangan mag-aksaya ng oras sa akin. Sa isip niya, pabigat lang ako. Professor Lu. Umapayag ako na sumali sa lihim na proyekto. 5 taon na ang nakalipas. Para kay Jiang Subay, tinalikuran mo ang proyektong yung AI. Kahit yung sarili mong kinabukasan, ipinush mo pa rin ang pangako niya. Sigurado ka ba? Nasasali sa lihim na proyekto? Professor Lu. Napag-isipan ko na ng maigi. Segs, pero napakataas ng antas ng kumpidensyal ng proyektong to. Hindi ka makakapag-ugnayan sa sinuman. Sa loob ng hindi bababa sa 10 taon, paang nawala ka sa mundo. Sigurado ka bang sasali? Sigurado ako. Ang mga kondisyon ko, bulat pa rin ng 5 taon na ang nakalipas. Basta ikaw mismo ang mamuno bilang CEO ng Fengyun Group, iyon ay mapapasayo na. Walang problema. Jiang Subay. Gagawin ko ang gusto mo. Ibabalik ko ang sarili ko sa sarili ko. At ibabalik kita sa iba.
Wen, ang pagpupulong ngayong araw na ito, naukol sa pakikipagtulungan ng ilang malalaking grupo sa Jiangcheng. Diretso mo lang itong ipinagkakatiwala sa akin. Pag alis ko, kailangan may papalit, di ba? Wenning, talagang kailangan mong umalis. Talagang kailangan. Kumusta ang lasa ng tsokolet? Ang tsokolating ito, di masyadong matamis, di masyadong nakakaumay. Sinabi ko na ito 5 taon na ang nakalipas. Napakasarap ng brand na ito. Di ko inakala na para sa akin. Nakapila ka ng 3 oras para bilhin ito. Achu, ang mga ganyang maliliit na bagay, ipagawa na lang sa sekretarya. Basta may kinalaman sa iyo, gusto kong personal kong gawin. Presidente Jiang, magsisimula na ang pagpupulong sa loob ng 10 minuto. Atsu, pwede bang samahan mo pa ako ng kaunti? Sage. Ipagpaliban ang pulong ng 2 oras. Pero Presidente Jiang, ang ilang mga CUI. Naghihintay na sa conference room. Achu, nabala kita sa trabaho. Napasama pa ang loob ni Sek. Wen, alis na lang ako. Huwag kang umalis. Sinabi ko na, ipagpaliban ang pulong ng 2 oras. Ang trabaho, saan naman kayang importante si Weiwei? Alam ng buong industriya na si Jiang Subay ay workaholic. Ngayon, dahil sa isang babae, magkakasiraan pa siya ng mga kasosyo. Ganito ka ba kagusto kay Shen Saiwei? Pero Presidente Jiang, ang mga dumating ngayon ay mga malalaking boss sa Jiangcheng. Di natin kayang magalit sa kanila. Achu, hayaan mo na lang akong magpaliwanag. Huwag. Hayaan mo si Wenning. Di naman mamamatay sa 2 o 3 mura. At saka, siya ang nakipag-ayos sa kliyente. Siya rin ang dapat mag-alaga. Kailan ba, di siya ang gumawa ng crisis ER? Di ba pumunta ka na? Sige, ako na. Paumanhin po, Yichen, si Presidente Jiang namin. May konting problema sa bahay. Sumakit na naman ang dati kong sakit sa likod. Atsu, ikaw pa rin ang pinakamagaling magmasahe. Sa loob ng 5 taon, may nagawa ka bang ibang pinagmasahe? Siyempre wala. Ikaw ang una at tanging isa. Ginong Jiang, ilang oras na pong kasama ni Secretary Wen ang kliyente. Sumasakit na ng todo ang likod niya. Paki-check naman po siya. Kung sumasakit ang likod, magpatingin sa ospital. Hindi ako doktor. Anong silbi ng paghahanap sa akin? Yun pala, ang ibig sabihin ng kanyang hindi alam at hindi kaya. Ay ayaw at hindi gusto lang pala. Dahil ang sakit mo sa likod, galing sa pagbagsak ng Yebi, 5 taon na ang nakalilipas. Nang iligtas mo ako sa bundok, doon nagsimula ang problema. Ang pagbagsak ng Yebe noon, hindi ba't ako ang nagligtas? Kay Jiang Subay. Secretary Wen, ayos ka lang ba? Bahala na, aalis na rin naman ako. Anong saysay ng pagpapaliwanag pa? Ayos lang. Tara na. Wenning, mukhang pagod na ang lahat. Ganito na lang. Maghanda ka ng kape. Kape para sa 300 tao, pati sa akin. May yelo, walang asukal. Ano, hindi ka nakarinig? Sige, gagawin ko na. Ganito na, hindi pa siya nagagalit? Kahit hindi pa rin galit, gusto ko makita. Hanggang kailan mo kayang magtiis? Wiwi. Ano? Ano ba? Achu, sinabi ko lang na. Hindi ako pwedeng kumain ng malamig ngayon. Nagalit na si Secretary Wen, binuhusan niya ako ng cup. Ang sakit ng tiyan ko ngayon. Wenning, 5 taon ka nang kasama ko. Ngayon ka lang nagkamali ng ganito. Atsu, baka dahil matagal akong nandito sa opisina mo, kaya nainis si Secretary Wen. Wenning, dahil lang dinala ko si Weiwei sa opisina ngayon. Ginugulo mo na siya. Sinasadya mong pag-initan? Ginoong Jiang, wala akong problema kay Shen Saiwei. Hindi ko siya pinag-initan. Siya ang naghagis ng baso sa akin. Nagdadahilan ka pa? Nakikita mo bang nasasaktan si Weiwei? Kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala. Ano ang dapat kong paniwalaan? Magsisinungaling ba si Weiwei? Kung may susunod pa, huwag ka nang pumasok. Linisin mo to. Kung hindi, huwag ka nang umuwi.
Sa puso mo ngayon, wala nang saysay ang tama at mali. Basta masaya lang si Shen Zaiwei. Sekretarya Wen, lumalabas na naman ang sakit sa likod mo, di ba? Ako na lang ang magpupulot. Atsu. Sobrang sakit ng tiyan ko. Tiyagayin mo pa ng kunti, dadalhin na kita sa ospital. MMAMM. Ayos lang, 5 taon na itong sakit. Alam mo namang bawal sa iyo ang malamig na kape. Bakit mo pa ininom? Kitang-kita namang sinadya niya ito, Sekretarya Wen. May ginawa ka ba sa kanya? Ano ang may ginawa? Sa pabor ni Ji Jiang, sinong makakapalag sa kanya? Sekretarya Wen, ordinaryong tao lang tayong lahat. Hindi natin kaya makipagsabayan sa mga anak mayaman. Kapag may naapi sa'yo, tiyak na ikaw ang magiging buntot pusa. Naiintindihan ko. Magpadala ka ng pulang asukal sa bahay. May aasikasuhin ako, aalis muna ako. Bakit ngayon ka lang umuwi? Hindi mo ba alam na si Wiwi? Sobrang sakit na ng tiyan? Paumanhin, Jijayang. Kakatapos ko lang magwalis. Grabe ang tama. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Pinag-alala mo ba ako? Wiwi, hindi lang siya maganda ang pakiramdam. Hindi niya sinasadya na ikaw ang pagbuntunan. Huwag kang magselos. Ganito na lang. Masipag at responsible ka sa trabaho. Ang best employee ngayong taon. Ikaw pa rin. Hindi na kailangan. Sige, umuwi ka muna't magpahinga. Sa makalawa, ang welcome party ni Wiwi. Ikaw ang bahala. Sa tuwing ikaw ang nag-ayos ng party, lubos akong nasisiyahan. Ayokong iba ang gumawa, hindi ako mapapanatag. Sa totoo lang, malapit na ako. Malapit na ang ano? Atsu. Handa na ba ang pulang asukal na tubig ko? Giniginaw ako. Pwede mo ba akong yakapin? Sige, hintayin mo ako. Pupunta na ako diyan. Tandaan mong pumunta sa ospital. Jayang Subay. Malapit na kitang iwan. Tiyak na boyfriend mo yan. Halos mabaliw na sa paghahanap sa'yo. Ito ang napili ni Weiwei. Mga opsyon para sa disenyo ng party. Mga opsyon pa sa uri ng dessert. Ikaw na ang magpasya. Boss ko siya. Hindi boyfriend. Boss, kaya pala. Ganyan na ang tama ng empleyado. Di man lang dumalaw. Ayos lang yan, mahal, hihihipan ko. Mawawala din ang sakit. Masakit ba talaga? Walang problema. Mas masakit pa sa one-sided love. Ang ganda ng welcome party. Mukhang hindi talaga nagbago. Ang nararamdaman ni MR Jiang kay MS Shen. Bago pa lang umuwi si MS Shen, kinuha na siya ng Fengjun Group bilang general manager. May chance pa siyang sumali sa ari ng Yunki AI project. Mukhang hindi talaga nagkamali si Achu sa kanya. Atsu, huli na ba ako? Hindi naman. Sa 5 taon mong nasa abroad, hindi nagka-girlfriend si Achu. Hintay lang siya sa'yo. Totoo ba yan, Atsu? Magkaibigan kaming matalik ni Achu. Alam ko yan. Naintindihan ko na hindi magpapainit ng puso ang oras. Hindi magiging pag-ibig ang nakasanayan. Hindi ako yung pwedeng ipagmalaki ni Jayang Subay. Hello, Prof. Lu. Sobrang importante sa mga founding members ang winning. Ang Yunki AI project, matagal ka na hinihintay sa secret base. Pwede ka ba ngayon? Papuntahin ko na yung sasundo sa'yo. Sige, sunduin mo na ako. Nagustuhan ko ang welcome party na to. Pero walang red carpet sa hagdan. Nadumihan ang sapatos na binili mo sakin. Totoo nga. Yung waiter, halika rito. Tinatawag ka para punasan ang sapatos. Bingi ka ba? MR Chen, hindi siya waiter, sekretary siya ni Atsu. Hindi ko siya mapapag-utos. Sekretary lang naman yan. Wala siyang background o resources. Kung hindi dahil kay Achu, sino bang kumpanya ang kukuha sa kanya? Hindi naman ako nahirapan maghanap ng trabaho noon, kaya lang. Ano? Nagpabacker ka lang kay Achu. Dapat maglingkod ka na maayos kay Achu. Bilisan mo. Punasan mo ang sapatos ng girlfriend ni Achu. Kung nadumihan ang sapatos niya, hindi na ba kayang punasan mag-isa? Atsu. Ang taray ni Sek. Wen, baka dahil sa nangyari sa Kap. Noon, may galit pa siya hanggang ngayon. Mali talaga ang ginawa mo.
Hindi ka naman baguhan sa pagiging sekretary. Pagpunas lang ng sapatos. Trabaho mo yan, kung hindi mo ito pupunasan ng maayos. Hindi ka makakaalis ngayon. Huwag nating istorbohin ang mobilization meeting ngayon. Sige, pupunasan ko. Shenzawei, ano ba? Sek, Wen, huwag mo namang gantihan. Sa pagpapasakit ng paa ko. Shenzawei, ikaw talaga yon. Ash. Sek, Wen, Signa, hindi na ako mag-imbot. Ngayong, inaanyayahan ako ni Ash para sa welcome party. Ayaw kong magkagulo. Mag-inuman na lang tayo, para bang walang nangyari. Waiter, Wiwi. Mahina ang tiyan mo, hindi ka pwedeng uminom. Wenning, ikaw ang uminom. Boss Jayang, allergic ako sa alcohol. Alam ko, hindi ba lagi mong dala yung gamot sa allergy sa alcohol? Uminom ka muna bago mag-shot, okay lang. Okay lang. Sek, Wen, shot na. Para na rin sa despedida mo. Ash, nawala yung kwintas ko. Pero naalala ko, ngayong araw na to, wala akong nakasalamuha. Kundi si Sek, Wen. Hindi ako magnanakaw. Baka maaming tao, nakalimutan mo lang kung saan. Papahanap ko. Binili mo yan para sa akin, mahalaga yan sa akin. Kung ipagtatanggol mo siya, huwag mo na akong hanapin. MS Shen. Ash, paano kung umalis si MS Shen at hindi na bumalik? Wiwi, huwag kang umalis. Tatawag ako ng guard. Para mapatunayan ang kalinisan ni MS Wen, pakiusap sa dalawang guard. Salawahan ninyo siya. Shenzawei, paano mo nagawa yan? Ash, ano sa palagay mo? Salawahan. Huwag mo akong hawakan. Nahanap na ang kwintas. Jayang Subai, 5 taon tayong magkasama, araw-araw. Ganito lang ang kapalit? Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Bitawan mo siya. Nakalimutan ko. Buti na lang nahanap, kung hindi, malungkot ako ng matagal. Ngayong nahanap na ang kwintas, huwag ka nang malungkot, okay? Ash, isuot mo sa akin. Wenning, yung sasakyan na susundo sa iyo papunta sa secret base. Nasa harapan na. Ash, kanina, naapi si Sek. Wen, dapat ba akong humingi ng paumanhin? Isang sekretaya lang yan. Magtiis siya ng konti, wala yun. Sa loob ng 5 taon, sekretarya mo lang ako. Kasambahay at ang lihim na kasama sa kama. Mula ngayon, hindi na ako kailangang magpakitang gilas kanino man. Mabubuhay na ako para sa sarili ko. Wenning, saan ka pupunta? Tigil. Achu. Isang sekretarya lang naman yan. Ang lakas pa ng loob na magmatigas sa'yo. Hayaan mo siyang umalis. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Nagmamaktol pa sa akin? Sinanay ko lang yang ugali niya. Bukas sa opisina, titingnan ko kung paano ko siya papagalitan. Excuse me, sino sa inyo ang Gigi? Wen? Ako po ang susundo kay Gigi. Wen? Papunta sa lihim na base. Ang sasakyang susundo sa iyo papunta sa lihim na base. Nasa harapan na. Sino? Anong BB? Wen? Kami ang BB. Wen? Nasa harapan na. Paumanhin po sa abala. Hoy, kayo. Kami po ang susundo kay BB. Wen papunta sa lihim na base. Kanina, sabi niya, hinahanap daw ang BB. Wen. Parang, ang sekretarya mo lang ang apelidong Wen. Baka naman,
Si Wenning ang hinahanap nila. Si Wenning ang pinaka-imposibleng tao dito. Tignan mo yung suot ng dalawang yon, hindi pangkaraniwan. May suot pang badge. Si Wenning, isang sekretarya lang. Dapat bang sunduin siya ng ganoong klaseng tao? Impossible. Noon, tinulungan lang siya ni Achu dahil mahirap siya. At may bilin pa ang prinsipal, kaya nga. Nakapasok siya bilang sekretarya. Tama ba? Alumnus ng Jiangbi. Professor Lu, maaari ko bang itanong, kilala mo ba ang isang babaeng nagngangalang Wenning? Nag-apply siya sa Jiangxi. Sasabihin ko sa iyo, anuman ang gawin mo, huwag mo siyang pakawalan. Sige, kung sakaling umalis si Wenning, hindi na siya babalik pa. Hindi pwede, hahanapin ko si Wenning. Hoy! Wenning! Professor Lu, chairman ng Fengjun Group, isang higante sa AI. Paano niya kayang personal na buksan ang pinto para kay Wenning? Wenning! Hoy. Atsu, nagkamali ka ng tingin. Hindi yon si Wenning at hindi rin si Professor Lu. Sa bagay, isang backdoor lang naman si Wenning. Anong kaapatan niya para personal na salubungin siya ni Professor Lu? Talagang hindi siya yon? Search na, Achu. Nakita mismo ni MS Shen ang ex, saka, bakit ka nag-alala sa isang sekretarya? Ailan ba siya hindi sumipo sa tawag? Tama ka nga, ex, para lumitaw si Wenning. Isang tawag ko lang ang kailangan. Atsu. Simula pa lang ng salusalo. Sage, pasok na tayo. Mga kasama, ipinakikilala ko ng buong galang ang babaeng ito sa aking tabi. Siya ang namamahala sa buong proyekto ng CloudPerch AI. Ang pinakamahusay na AI engineer sa buong mundo. Si MS Wenning. Isang masigabong palakpakan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Wenning. Susunod, ipapakilala ni Wenning ang pangunahing konsepto ng AI development ng Jiangcheng Research Institute. Mangyari po. CJ. Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ngayon, ang artificial intelligence uday ay hindi na lamang isang malayong pangarap sa mga pelikulang science fiction. Malawakan na rin itong ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Paumanhin sa lahat, ituloy natin. Halimbawa, magagamit ito sa mga high-speed train. Wenning, ang unang pagpupulong ngayon ay napakamatagumpay. Isang araw na lang. At sisimulan na ang proyektong CloudPerch AI. Sigurado ka bang ayaw mong umuwi? Para batiin ang mga kamag-anak at kaibigan? Hindi na. Suportado ako ng mga magulang ko sa trabaho. Tungkol naman sa iba, wala na akong kailangang kontakin. Paumanhin, saglit lang sa telepono. Wen, tulong. Huwag kang magpanik, dahan-dahan lang. Ang pagtatapos ng kooperasyon bago ka umalis, ako ang gagawa. Pero kahit anong gawin ko, hindi nasisyahan si Jijiang. Kailangan na lang ng pirma ni Jijiang para matapos ang trabaho. Pero sabi ni Jijiang, tatanggalin niya ako. Hindi dapat magdusa ang iba sa gulo kong iniwan. Mabuti, huling araw ng turnover ngayon. CJ, ibigay mo sa akin ang kontrata, hahanapin ko si Ijayang. Alam mo ba kung ilang bises na kita tinawagan? Bingi ka ba o sinasadya mong hindi sumagot? Ay, hindi ko napansin. Bakit hindi ka pumasok sa opisina sa araw? Bakit hindi ka umuwi sa gabi? Nawala ka ng isang buong linggo. Alam mo ba? Akala ko papasok na si Ima Shen. Kaya inilaan ko na ang pwesto para sa kanya. Ano ba yung sinasabi mo? Napakabastos ng isip mo. Akala mo ba, ituturing ko si Weiwei na kasiping sa kama? At dadalhin siya sa bahay para magpalipas ng gabi? Nakalimutan ni El Shen ang kanyang underwear. Ito kahapon. Hindi ko sinasadya. Nabasa ko ang damit ni Weiwei. Umuwi lang siya para magpalit ng bago. Nag-isip ka ng sobra. Ah, ganun pala. Tungkol sa nangyari sa party, mali ako. Bagong uwi lang si Weiwei. Hindi pa sanay dito. Huwag mo masyadong isipin. Oh, Nawala ko na siya minsan. Ayoko na ulit mawala siya. Pwede bang huwag ka nang magtampo sa akin? nagbibiro ka, Boss Jayang. Paano ko magagawang magtampo? Sa inyo at kay Ima Shen.
Ako lang ang tanga noon. Nakakatawa. Hindi ko nakita ang sarili kong estado. Dapat kong laging tandaan, sekretarya lang ako ni Boss Jayang. Bukod sa trabaho, wala dapat tayong anumang koneksyon. Wenning, alam mo namang, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ikaw, Boss Jayang, pwedeng pirmahan mo muna ang kontrata para makauwi na ako. Jayang Subay, pagkatapos mong pumirma, aalis na ako. Aalis ng tuluyan. Atsu, kukunin ko ang underwear ko. Nandito rin si Sek. Wen, may meeting pa ako mamaya. Hindi sana'y kumain mag-isa si Weiwei. Samahan mo siya para sa akin. Ang kontrata, pag-usapan natin pagbalik ko. Sek, Wen, sinabi ni Atsu na samahan mo ako kumain. Hindi mo ba narinig? Hindi pa napipirmahan ang kontrata. Sige na, para na rin kasama ang aso. Limang taon ko nang inupuan ang pwestong ito. Pwede bang makisuyo? Hindi ka naman magagalit, di ba? Ito ang mga paborito kong pagkain. 5 taon mo na itong kinain. Dapat sanay ka na. Sanay na, sawa na rin. Kung gusto mo, sa'yo na lahat. Sawa na. Sek, Wen, hindi ka nagsasabi ng totoo, no? Nakakatawa ba sa tingin mo? Siyempre nakakatawa. Dahil ang pag-ibig ng isang simp o tanga, sa simula pa lang, isang malaking katatawanan na. Bakit na sa'yo ang sulat ko? Isang buwan na ang nakalipas, nakita kong sarili mong tinaboy ni Atsu mula sa kotse. Umiyak sa ulan na parang aso. Tumawa ako ng buong araw. Sek, Wen, 3,650 araw. Wala kahit isang araw. Na minahal ka ni Atsu. Nakakatawa ba yon? Ibalik mo ang sulat ko. Mas gugustuhin pang maging isang simp. Kaysa magsalita para sa pag-ibig. Saan ka kumuha ng lakas ng loob? Akin na lang ang lalaki. Sekretarya Wen, hindi mo pa ba nakikilala si Atsu? Paano magmahal? Ipakikita ko sa iyo ng harapan. Wenning, sinampal mo ako. Weiwei, ingat. Ingat! Binibining Wen, hindi ka ba nabuhusan? Atsu, ang sakit. Weiwei, okay ka lang ba? Atsu, tinusok-tusok ko lang ang liham ni Sekretarya Wen. Nagalit na siya, sasampalin pa ako. Wenning, ano na naman ang kalokohan mo? Isang liham lang yan, tinusok na. Ganon ba kabigat? Mahalaga. Puso ko iyon kasing halaga. Napagmamahal mo kay Shenzawe. Sasabihin ko lang, nainis ka na? Alam mo ba, palaging pinapaboran si Weiwei mula pagkabata. Maliban noong iligtas niya ako. 5 taon na ang nakalipas at nasugatan ang diwang niya. Wala siyang ibang naranasan sugat. Jayang Subae, hindi lang bulag ang mata mo, bulag din ang puso mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ako may kasay 5 taon na kasay. Atsu, bakit nasa bahay mo ang liham ni Sekretarya Wen? Ano ang tunay na relasyon ninyong dalawa? Ako. Siya at ako. Weiwei, namumula na ang kamay mo, dalhin na kita sa ospital. Sage na? Sek, binibining Wen, sumama ka rin. Kung hindi gagamutin ang paso, magiging malala yan. Sumama ka, halika. Jayang Subae, 5 taon mo akong itinago sa lahat. Weiwei, tiis ka muna, malapit na tayo sa ospital. Kung hindi tayo magmamadali, maghihilom na ang sugat niya. Atsu, ang sakit. Weiwei, malapit na tayo. Aksu, may kotse sa harap, ingat. Weiwei, okay ka lang ba? Bilis. Ang babaeng nasa passenger seat, pansamantalang walang malubha. Ang babaeng nasa likuran, matinding pagkabangga ang dinanas. Kung hindi siya madadala, sa ospital, baka wala ng bahay. Hindi, dalhin muna si Weiwei sa ospital. Hindi ko pwedeng mangyari sa kanya ang masama. Wala nang ibang mahalaga. Bilis sa ospital.
Wenning. Wenning, gumising ka, Wenning. Sekretarya Wen. Sekretarya Wen, gising ka na. Sabi ng doktor, 5 taon ka nang may malubhang suga sa biwang, ngayon muntik na namang maapektuhan ang biwang mo. Muntik ka nang maging paralitiko. Nakakagulat talaga. Napanaginipan ko pa, nagmalasakit sa akin si Jayang Subay. Okay lang ako. MS Wen, bakit ka na aksidente ng ganito kalala? Dahil ba sa paghahanap mo ng contract para kay MR Jiang? Hindi. Wala akong kinalaman kay Emil Jayang. MS Wen, isang araw at gabi ka nang walang malay. Ang boyfriend mo, hindi man lang dumalaw. Sobra naman yon. May ginagawa siya. Hindi na siya babalik. Naghiwalay na kayo? Okay lang. Maganda ka naman at mabait. Makakahanap ka rin ng tunay na pag-ibig. Hindi ko na hinahangad ang pag-ibig. Huwag kang maging negatibo. May kilala akong mga gwapo. Ipapakilala ko sila sa'yo paglabas mo. Ano ang ipapakilala? Huwag kang magpapakilala. MR Jiang, nagbibiro lang po ako kay MS Wen. Kahit biro, huwag. Huwag kang magpapakilala. Hindi mapipilit ang pag-ibig. Huwag kang mag-aeglo. Opo, MR Jiang. Emil Jayang, may kailangan po ba kayo? Ako. Dumaan lang ako para tingnan ka. Salamat po sa pag-aalala, Emil Jayang. Dahil gising ka na, magpahinga ka na lang. Hindi mo na kita papapasukin. Sick leave na lang. Sick leave. Resign na po si MS Wen. Ano to? Habang nasa ospital, hindi kailangan ng Jiang Group ang sobrang pagod mo. Ito po yung contract na kailangan ng pirma nyo. Tinupad ko na ang pangako ko na kumain kasama si Shen Zhawei. Kaya ayon sa usapan, pirma na po kayo. Ang dugo dito. Hello? Opo, papunta na po ako. Usap na lang tayo sa contract. May urgent ako. Alis na ako. MS Wen, kahit mukhang masungit si MR Jiang, gustong-gusto ka niya. Ano? Sinasabi mo bang gusto ako ni Jayang Subay? Sabi ng nurse, itong private room. Si MR Jiang ang nag-ayos. Kahapon, muntik ka nang mawala. Naghanap pa siya ng dugo sa buong lungsod. At nung wala ka sa malay, sa tabi mo siya. Magdamag. Akala ko pa naman. Boyfriend mo siya. Kaya siguradong gusto na gusto ka ni MR Jiang bilang sekretarya. Chochu, nagka-boyfriend ka na ba? MS Wen, saan ka pupunta? Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na pagmamahal. Hindi ba ito EIE room? Isa lang to sa buong ospital. Sekretarya Wen, bakit mo ako dinala rito? Nakikita mo ba? Ito ang tunay na pagmamahal. Presidente Jiang. Narinig kong si President Jiang Tsubay ng Jiangxi Group ay inilipat ang kanyang nobya mula private room patungong EIE at binili ang buong palapag. Hindi lang yan, pinatawag ni Presidente Jiang ang lahat ng surgical expert sa Jiangcheng, kahit konting sugat lang. Ang nurse sa hospital ay siya mismo ang nag-donate ng dugo para kay MS Shen. Ganoon pala, mas gugustuhin pa ni Presidente Jiang na mag-donate ng dugo para kay MS Shen na konti lang ang sugat, kaysa iligtas muna si Sekretarya Wen na malubha. Si Presidente Jiang ang naghahatid ng tsaa, nagbabantay sa kama ng buong gabi. Ang pagmamahal ng isang boss, nakakainggit talaga. Kaya pala, ang tunay na minamahal ni Presidente Jiang ay si MS Shen. Nga. Si Shen Zhawei, mataas na dalaga. Ako hindi. Si Shen Zhawei, ang babaeng hinintay niya ng 5 taon. Ako rin hindi. Sekretarya Wen, pero parang iba ang treto sa'yo ni Presidente Jiang. Kaysa sa iba. Totoo yon. Hindi na mahalaga. Kapag isang babae ang sumuko sa kanyang kinabukasan, parang sumuko na rin siya sa pagkakataong mahalin. Mula pa sa simula, mali na ang pinili ko. Sekretarya Wen, ano ang ibig sabihin niyan? Alam mo ba? Ang pinakamalaking kabiguan ng isang babae ay ang pagiging mabait nang walang naaabot. Sekretarya Wen, talaga bang alis ka na? Ngayon ang huling araw ng aking turnover period. At ang huling pagkikita natin. 10 taong ligaw, 5 taong kahibangan. Lahat ay hanggang dito na. Sekretarya Wen, pwede bang huwag kang umalis? Kung talagang wala kayong kinabukasan. Pero mahal na mahal mo siya, pipiliin mo ba ang resulta? O ang proseso? O pipiliin mong lumayo na lang at huwag nang bumalik? Hindi ko rin alam. Ngayon, pipiliin kong lumayo.
Paalam, Chochu. Presidente Jiang, mula ngayon, hindi na ako ang iyong sekretarya. At hindi na kita mahal. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Hindi na tayo magkikita. Ay Chu, titingnan kita. Sino ang nag-text? Spam lang, tinanggal ko na. Oh, tama. Kukuha ko ng tubig para sa'yo. MM. Hay. Ito. Nasaan ang pasyente dito? Yung babaeng grabe ang sugat. Eh. Nag-check out na siya kanina pa, mga kalahating oras na. Parang may emergency, gustong umalis agad. Nag-check out? Ano ba nangyayari, Wenning? Grabe ang sugat. Tapos nagmamadaling umalis. Boss Jiang, bumili ako ng scratch card na yun. Nanalo ako ng 500. Libre kita mamaya. Sa daan pa uwi, may nakita akong tuta. Alam kong ayaw mo ng alaga. Kaya ipinaampun ko na lang. Pagkatapos ng ulan, may rainbow. Ang ganda! 3 araw na. Walang text sa akin si Wenning. Dumating ka dito sa loob ng 20 minuto. 6 na. Wala siyang kamag-anak o kaibigan dito sa Jiangcheng. Ano pa bang gagawin niya? Mamaya, uwi din yan. Boss Jiang, tubig. Aksu, gutom ka na? Lugaw, bagong luto. Tita Wang, Sir, nasaan si Wenning? noong huli, pagkaalis ni MS Wen kasama nyo, hindi na siya bumalik. Ano? Hindi bumalik? MM, Saan siya pumunta? hindi ko alam. Wala siyang kamag-anak dito sa Jiangcheng. Delikado para sa isang babae ang mag-isa sa labas. Sir, hanapin na lang kaya natin. Pumunta ako sa dati niyang upahan. Nagparent ako para sa 1 buwan. Wenning, bakit ka umalis? Tita Wang, bakit kaya siya umalis? Huling bises na umuwi si MS Wen. Nag-away kayo dahil kay MS Shen. Dahil ba doon? Dahil lang kay Wiwi? Anong isang pirasong papel ang pinunit niya? Isang basang papel lang. Kailangan pa bang maglayas? Nung araw na yon, medyo over na si MS Shen. AME. Nagtatampo pa sa akin? Hayaan mo siyang umalis. Hindi ako naniniwalang hindi siya babalik. Aling Wang, Sir, anong utos? walang tubig ang baso sa tabi ng kama. Ay sa pitsel, malamig ang tubig. Hindi mo ba alam? Hindi ako pwedeng uminom na malamig. Kunin mo na ang gamot ko. Sir, anong gamot ang kailangan ninyo? Ito. Dati, si MS Wen ang gumagawa nito. Wala na siya ngayon. Hindi ko rin alam kung nasaan ang gamot ninyo. Umalis ka na. Opo. Wenning, bumalik ka. Ayos Wenning. Binablock mo pa ako. Ayos Wenning. Hintayin mo bukas sa opisina. Ipapaliwanag mo sa kin ng haapan. Huy, anong nangyari? Presidente Jiang, nag-send na ng email kahapon ang ating partner. Pupunta sila ngayon para sa meeting. Nandito na sila, hinihintay lang kayo. Ganito kabigat na bagay. Bakit hindi ako sinabihan ni Wenning? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Kung may malaking pagkawala ang kumpanya, kaya ba niyang panagutan? Pero Presidente Jiang, wala na po sa kumpanya si Secretary Wen. Nag-absent pa siya ng walang paalam? Inutusan kita. Papuntahin mo siya agad sa kin. Kung hindi, tanggal na siya.
Atsu, Weiwei, bakit ka nandito? Atsu, naboboard na ako sa ospital. Namimiss na kita. Samahan mo ako mamili, okay lang? Weiwei, may importante akong asikasuhin sa opisina. Atsu, naawa lang ako sa'yo. Ganito na lang, tulungan kita sa opisina. Ako na lang ang magiging sekretary mo. Anong sinasabi mo? Sekretary ko si Wenning. Wenning. Nag-resign na si Wenning. Paano kanya matutulungan? Ano ang sinabi mo? Nag-resign si Wenning. Nagbibiro ka ba? Weiwei, sobrang busi ako. Hindi ako nagbibiro. Nag-resign nga siya, sabi niya mismo. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya. Binablock pa nga ang numero ko. Sabihin mo sa akin, totoo bang umalis na si Wenning? Totoo ba yon? Umalis na talaga si Secretary Wen. Kailan yon nangyari? Ako ba ang nag-approve? Sabihin mo sa kanyang bumalik agad, kung wala ang aking pahintulot. Hindi siya pwedeng umalis. Bakit kaya umalis si Wenning? Dahil lang ba sa maliit na bagay na yon? Ang arte niya talaga. Isang sekretary lang naman yan. Kung alis, hayaan mo. Eto na lang. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Ako na ang magsusorry. Huwag na. Siyempre, siya ang nagmaktol. Huwag mo nang pansinin. Tama ka. Isang sekretary lang, hindi dapat magalit. Talagang hindi ka nagalit? Di ba gusto mong magmaling? Samahan kita. Wenning, di ba ayaw na ayaw mong makita akong kasama si Shen Ziwei? Gusto ko pa ngang laging kasama siya. Wenning. Buti nga't umalis ka. Ako lang ang may karapatang. Tumayo sa tabi ni Atsu. Atsu. Atsu, ang mata ng isda ang pinakamalambot at masarap na parte. Masarap nga. Mabuti para sa mata ang laman ng mata ng isda. Kainin mo na, Boss Jayang. Atsu, anong nangyari? Kain ka na. Kung si Wenning 2, siguradong unang kagas sa akin ibibigay niya. Babalik muna ako sa opisina. May mga dokumento pa akong di natatapos. Nag-aalala ako. Hala, Atsu, samahan kita. Boss Jiang, Ilipat mo sa hapon ang meeting ngayong araw. Boss Jiang, umalis na ang partner. Nabasura ang kontrata. Ano ba ang ginagawa ninyo? Wala ba kayong kakayahang alagaan ang mga kliyente? Pasensya na, Boss Jiang. Kasi po, si Secretary Wen po ang laging nag-asikaso sa mga kliyente. Hindi po namin pwedeng makialam. Ako. Atsu, may mga kaibigan ako sa kumpanyang yon. Pwede ko silang kausapin ulit. Talaga, Weiwei? Salamat, ikaw na ang bahala. Boss Jiang, habang lumalaki ang Jiang Corporation, lalo kayong nagmamalaki. 3 oras kaming naghintay. Saich, sabihin mo, paano ninyo sosolusyonan ang mga nawalang kita? Boss Liu, hala. Dapat ipakita ninyo sa amin ang sinseridad ng Jiang Corporation. Sige. Atsu, bigyan mo ako ng susi ng kotse. Lasing ka na, hindi ka pwedeng magmaneho. Ako na ang maghahatid sa iyo. Ako ang maghahatid sa iyo, pauwi. Kung maubos ninyo ang lahat ng alak na ito ngayon, pipirmahan ko na agad ang kontratang ito. Ano sa tingin ninyo, Ji Jiang? Jayang, may problema kayo sa tiyan. Hindi kayo pwedeng uminom. Ako na ang iinom ng mga alak na ito. Ang galing! Hindi ko inaasahan na ang maliit na sekretarya ng Jiang Group para kay Ji Jiang ay handang magsakripisyo ng ganito. Pipirmahan ko. Kung si Wenning ito, tiyak na sasalo siya ng alak para sa akin. Halika na. Sige. Ako na ang inom. Bakit hindi ko alam noon na ang lakas pala ng alak ni Ji Jiang? Ang galing pala talaga. Hindi mo alam. Ang batang babae sa tabi ni Ji Jiang, mas malakas pa uminom. Si Wenning ang pangalan. Naroon siya palagi sa lahat ng inuman ng Jiang Group.
At inom siya ng kahit anong dami na ipainom sa kanya. Naalala ko noong nakaraan. Sumura siya ng dugo sa sobrang lasing. Kinabukasan, habang nakakonekta sa IE, dumiretso siya sa akin para pirmahan ang kontrata. At sinabi niya sa akin, sa bawat patak na mainom niya, isang patak na hindi mainom ni Jijiang. Mga boss, kumain na kayo. Sige, halika, halika. Saan ka pupunta? Wenning? Wenning? Atsu, lasing ka na. Ako na ang maghahatid sa'yo, Pauwi. Paumanhin po sa inyong lahat. Pumunta ka sa opisina ko. Jijiang, tinawag niyo ako. Bakit ang pangit ng lasa ng pagkain ngayon? Paumanhin po, Jijiang. Kanina ko lang kinainan ang restaurant na ito. Kung hindi ninyo ito gusto, papalitan ko po. Balik sa dati. 4 na taon ko nang kinain yon. Sanay na ako. Bakit bigla kang nagpalit? Jijiang, hindi na pwedeng bumalik. Yung dati ninyong pagkain sa trabaho, hindi po yon delivery. Si Sekretarya Wen ang mismong nagluto noon. Ano ang sinabi mo? Sekretarya Wen, ang 3 kainan ni Jijiang sa isang araw, ikaw ang mismong nagluluto. Sobrang pagod na sa trabaho, bakit hindi ka na lang nagpa-deliver? Hindi healthy ang delivery. At wala namang delivery na mas masarap kaysa sa luto ko. Ito ang mga paboritong pagkain ni Ijayang. Bakit hindi mo sinabi kay Jijiang? Natatakot ako baka hindi niya gusto. Lumabas ka na. Maaari kang bumalik anumang oras at magpatuloy bilang aking sekretarya. Wenning, alam kong babalik ka. Naalala ko. Dapat ngayon matatapos na ang iyong regla, di ba? Asyong, Vivi, bakit ka nandito? Esyong. Lagi kang naguot, sobrang busi mo. Wala ka ng oras sa akin, antok na ako sa paghihintay. Magpahinga ka muna, sa kwarto na lang ako matutulog. Asyong, bakit ayaw mo akong makita? Tinatakbuhan mo ba ako? Hindi, Vivi, busi lang talaga sa trabaho. Pagkatapos nito, sasamahan kita. Dahil ba kay Wenning? Ano ba, huli na, may meeting pa ako bukas. Matutulog na muna ako. Esyong. Muntik na, bigyan mo pa ako ng konting oras. Ilang araw na, nakikita mo lang ang isang babae, na 4 na taon nang kasama ni Asyong. Hindi mo pa rin nahuhuli. Mukhang kulang pa ang galing mo, Miss Shen. Nung isang bises, nagpanggap kang sumasakit ang tiyan sa kape, muntik na. Pinagbintangan ko pa siya ng pagnanakaw, nga pala. At yung pagpapanggap mong mga ngailangan ng dugo kay Asyong. Naubos ang mga blood bag na para sa kanya. Siguro sobrang nasaktan na siya, hindi na babalik. Asyong, hindi sinasadya, pakinggan mo ako. Palang, si Wenning pala, wala talagang. Intensyon na saktan ka, o magnakaw ng gamit mo. Nagpanggap ka pa, muntikan mo na siyang ikamatay. Asyong, ginawa ko lahat to para sa'yo. Pasakin? Asyong, mahal na mahal lang kita. Araw-araw kasama mo si Wenning. Ang close nyo, nagseselos ako. Gusto ko lang ng konting atensyon mo. Pero yun ba ang dahilan para sirain mo si Wenning? Asyong, bakit ka galit na galit? Si Wenning, sekretarya lang naman yon. Pwede ba siyang ikumpara sa akin? O nagmamahal ka na sa kanya? Wala, Wenning. Paano ako magkakagusto sa kanya? Asyong, salamat, nabawasan ang alala ko. Matagal na tayong hindi nagkita, 5 kalahating taon. Natatakot ako baka may iba ka ng babae. Iwan mo na ako. Hindi ko babae si Wenning. Nung iniligtas mo ako 5 taon na ang nakalipas, nanumpa ako. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Asyong, alam mo ba kung bakit umalis si Wenning? Bakit? Dahil tinalikuran ka niya. Ano ang sinabi mo? Ginamit ni Wenning ang pangalan ng Jiang Group. Dinala ang mga sikreto ng Jiang Group at lumipat sa ibang kumpanya. Isipin mo, bakit siya umalis nang walang paalam? Hindi ako ipagkakanulo ni Wenning. Atsu, isipin mo, siya'y napakadukha. Kung hindi pera ang habol niya, ano pa? Ginamit lang niya ang 5 taong karanasan sa Jiang Group bilang tulay para makahanap ng mas magandang trabaho. Hindi ganoon si Wenning. Atsu, magising ka, ako ang tunay mong mahal. Kung umalis na siya, mas mabuti pa. Hindi ka na niya aligid, dapat masaya ka.
Imbestigahan ko ito ng mabuti. Kung talagang ipinakanulo ako ni Wenning, hindi ko siya palalampasin. Ginoong Jiang, tinawag niyo ako. Ang resignation letter ni Wenning, kailan ko ito pinirmahan? Ek ba ito? Hindi pek ang kay Sekretarya Wen. Noong nakaraang buwan, ika-negatibo 18. Kayo mismo ang pumirma, Ginoong Jiang. Ika-negatibo 18. Araw na umuwi si Weiwei. Abala kayo sa pagtawag kay Ginang Shen. Hindi niyo napansing pinipirmahan ang resignation ni Sekretarya Wen. Nagbanggit ba siya kung bakit siya alis? Kapag isang babae ang sumuko sa kanyang kinabukasan, parang sinuko na rin niya ang pagkakataong mahalin. Mula pa lang sa simula, mali na ang pinili ko. Wala. Nag-atubili ba siya o may pag-aalinlangan? Kung wala talagang patutunguhan ang relasyon ninyo. Pero mahal na mahal mo siya, pipiliin mo ba ang resulta? Ang proseso o talikuran na lang? Wala rin. Nabanggit ba niya ako? Wala akong kinalaman kay Ginoong Jiang. Wala pa rin. Wenning, 5 taon tayong magkasama, talaga bang? Wala kang pakialam? Lumabas ka na. Ginoong Jiang, nang umalis si Sekretarya Wen, parang nag-text siya sa inyo, hindi ba natanggap? Si Wenning, hinanap ko siya. Unang araw na wala si Sekretarya Wen, miss na miss ko siya. Pangalawang araw na wala si Sekretarya Wen, miss na miss ko siya, Sekretarya Wen. Huwag mo sabihin gusto mo si Sekretarya Wen, maganda at mabait kasi siya. Alin ang lalaking hindi gusto? Kung hindi lang siya nag-resign para umuwi't magpakasal, talagang nililigawan ko siya. Anong pinag-usapan ninyo, Boss Jiang? Ulitin mo yung sinabi mo kanina. Kanina mo sinabi, nag-resign si Wenning para umuwi't magpakasal. Yon ang sinabi ni Sek Wen bago umalis. Sinabi ng mga magulang niya, inauwi siya para magpa-arrange marriage. Impossible. Si Wenning, 24 oras sa isang araw. Trabaho lang ng trabaho. Saan siya kukuha ng oras para magpa-arrange marriage? Dahil nga sa 5 taong puro trabaho. Siguro naramdaman ni Sek Wen ang kalungkutan. Hindi naman siya pag-ari ni Numan. Magpa-arrange marriage ay karaniwan lang. Tumahimik ka. Nagpa-arrange marriage si Sek Wen. Bakit galit na galit si Boss Jiang? Baka gusto ni Boss Jiang si Sek Wen? Ang gusto ko ay si Weiwei. Palagi nang si Weiwei. Hindi pwedeng si Wenning. Lahat ay aalis. Pero hindi si Wenning. Boss Jiang, naibalik na ng IT department. Lahat ng impormasyon sa phone ninyo. Boss Jiang, mula ngayon, hindi na ako ang sekretary ninyo. At hindi na rin kita gusto. Magkanya-kanya na tayo. Hindi na tayo dapat magkita pa sa buhay na ito. Wenning, hanggang kailan ka sasamahan ako? Siyempre, habang buhay. Hanggang katapusan ng mundo. Pero Ano? kung iiwan mo ako, aalis na lang ako. Angga. Ikaw lang ang makakapag-iwan sa akin. Hindi kita iwan. Wenning, ikaw ang naunang umayaw sa akin. Wenning, bakit ka umalis? Mahalaga. Ito ang tunay kong puso. Parehong mahalaga. Tulad ng puso mo para kay Shen Zaiwei. Sulatin. Ang sulat ni Wenning. Aling Wang, Nandito po ako, Ginoo. naalala mo ba, ilang araw na ang nakalipas? Bakit nag-away sina Weiwei at Wenning? Naalala ko, noong nag-away sila. Si Miss Shen ang naggupit ng sulat ni Sek Wen. Sulat. Nasaan ang sulat? Pinagpiestahan na iyon ni Miss Shen, kaya itinapon ko na lang bilang basura. Ang tagal na nun, wala na yon. Wala na? Itinapon mo bilang basura? Ginoo. Ita, nakita niyo ba ang isang sulat? Hindi ko alam. Basura lang ang laman niyan, wala ang hinahanap mo. Nahanap ko na. Liham ni Wenning.
Ginoong Jiang Tsubay. Ginoong Jayang Subay. Kumusta? Ako si Wenning. Bagong estudyante ako sa klase 3, unang taon. Gusto kita. Mula ng unang araw ko sa Jayang Bay, gusto na kita. Nang gusto kong ipahayag ang naramdaman ko. Ang agwat natin. Jayang Subay, gusto kita. Pero iniisip ko, paano kung balang araw talagang mangyari? Na makakatayo ako sa tabi mo, ano ang magagawa ko? Para maramdaman mo ang pagmamahal ko, marami siguro. Gagawin ko ng 10,000 beses ang pagmamahal sa'yo hanggang sa magkaroon ng pagkakataon. Nasabihin sa harap mo, mahal kita. Sana balang araw. Makita mo ako. Sana balang araw. Magustuhan mo ako. Sana balang araw. Maging tayo. Wenning. Paumanhin, gusto kong sabihin, ang nagtapak sa iyong katapatan. Ako yon. Ang nagpapaalis sa'yo. Ako rin. Wenning. Ano ba naman yan? Isang liham lang yan. Pinunit na, ganon ba kabigat yon? Wenning. Kahit saan ka man. Hahanapin kita. Hindi na kita pababayaan pang lumayo. Ngayon, ipinapahayag ko, ang proyektong Yungki AI, ang unang yugto ng pundasyon. Matagumpay na natapos. Magtrabaho na tayong lahat. Wenning, kung hindi dahil sa pagsali nyo 1 taon na ang nakalipas, ang proyektong Yungki AI, hindi magiging possible. Na umunlad ng ganito kabilis. Professor Lu, trabaho ko lang yon. Ngayon, kulang na lang ang dalhin ang datos sa Fengyun Group. Ganito kahalagang 3S na datos. Sino kaya ang ipapadala? Professor Lu, ako na. Gusto mo nang pumunta sa Jiangcheng? Gusto kong bisitahin ang mga magulang ko tungkol sa iba. Binitawan ko na. Mabuti naman at naisip mo ng mabuti. Kakauwi lang ng apo ko galing sa ibang bansa. Matagal na niyang hinahangaan ang iyong galing. Hayaan mo na siyang samahan kang umuwi. Hindi na kailangan, Professor Lu. Ako na lang. Wenning, kamusta? Ako si Luhan Zhao. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Wenning. Ikinagagalak din kitang makilala. Binibining Wen, tulungan kita. Hindi na. Ang mga kamay ni Binibining Wen ay mahalaga sa bansa, ang hawak ng mga proyektong lay. Kailangan pangalagaan ng mabuti. Tama si Han Xiao. Hayaan mo siyang magdala. Salamat na lamang, Ginoong Lu. Hindi kita tatawagin Binibining Wen at huwag mo rin akong tawagin Ginoong Lu. Ano ang dapat tawag? Tawagin mo na lang akong Han Zhao. At tawagin kitang Ningning. Sige, Hansao. Tara na. Sage na. Nandiyan na ang sasakyan ng base sa harap. Naghihintay sa inyo. Lolo, ako mismo ang magmamaneho. Ihati ko sinin sa kanya. Ikaw mismo ang magmamaniho. Ilang oras din yan. Hindi ka ba mapapagod? Paano mapapagod ang lolo? Kapag kasama si Ningning kahit saan, hindi ako mapapagod. Huwag kang mag-alala. Sage. Ikaw na ang bahala. Sage na. Anong gusto mong kainin? Dalhin kita sa makakainan. Oras na ng pagkain. Dapat bukas na ang kainan. Doon na lang tayo kumain. Ekang muna. Yung laging sinasambit ni Han Xiao. Yung matagal niyang gusto. Baka naman. Si Wenning nga. Buti na lang. Naka-move on na si Wenning. At hindi naman talaga umilig si Jiangsu kay Wenning. Buti na lang. Birthday ko ngayon. Wenning, saan ka ba talaga pupunta? Bakit hindi ka pa umuwi? Bakit ka bigla na lang umalis? Sobrang miss na kita. Miss na kita. Aksu. Happy birthday, Aksu. Maghiling ka na. Wenning. Alam ko na. Babalik ka talaga. Ang birthday wish ko ngayong taon. Sa bawat taon na natitira sa buhay ko, sana makasama ko si Wenning. Wenning, saan ka pupunta? Wenning? Bumalik ka, Wenning.
Nababaliw ka na ba? Wala ka nang pakialam sa kumpanya. Dito ka pa rin araw-araw, umiinom ng magdamag. Isang taon na ito, gusto mo bang patayin ang sarili mo? Huwag mo akong pakialaman, gusto kong uminom. Sa pag-inom lang ako, nakakapanaginip. Sa panaginip lang, may wenning. Sa isang sekretarya, ganyan ka ba? Hindi siya sekretarya. 5 taon siyang kasama ko, hindi na ako mabubuhay nang wala siya. Ano ba ang ginawa niya sa'yo? Maaming sekretarya sa labas. Kahit anong gusto mo, makikita mo. Ang gusto mo, si MS Shen lang naman, di ba? Oui. Pesensya na. Okay lang, Achu. 5 taon na tayong hindi nagkita. Natural lang na humina ang nararamdaman mo para sa akin. Basta nandito lang ako sa tabi mo, basta matagal. Magmamahal din siya sa akin. Paano ako makukumpara kay Wenning? Salamat, oui. Hindi ko rin alam kung bakit. Gusto ko lang si Wenning. Aw, oras-oras, kahit bawat minuto, bawat segundo. Hindi ko siya malimutan. Kung hindi ko siya makita, hindi ako makapagsimula ng bagong relasyon. Tigil na sa pag-inom. Nahanap na si Wenning. Saan siya? Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya, ngayon din. Ibig kong sabihin, kung bumalik man si Wenning, sa ganito mong itsura, ano ang magagawa mo kahit makita mo siya? Naisip mo ba? Dati, crush ka niya dahil gwapo ka sa eskwela. Tapos, sumipsip siya sa'yo dahil boss ka niya. Kaya may kondisyon ang pagmamahal niya sa'yo. Ngayon, wala ka nang pakialam sa kumpanya o sa itsura mo. Paano siya babalik? Hindi pwede. Kahit bumalik siya, hindi ka rin niya kukunin. Atsu, gusto mo bang makipagtulungan sa top company ng Jiangcheng? Ang Fengyun Group. Sabi nila. Ang kumpanyang makipagtulungan sa Fengyun Group ay makakasama bilang partner sa Yongki AI Project Launch. At saka, ang kumpanyang lalabas sa project launch ay makikita ng buong mundo. Makikita ng buong mundo. Basta malaman lang ni Atsu na si Wenning na yon. Hindi man lang pantay sa daliri ng paa ko. Siguradong mamahalin niya ulit ako. Ning. Narinig ko kay Lolo. Nasugatan ng malubha ang likod mo 5 taon na ang nakalilipas. Anong nangyari? Hindi na mahalaga yon. Sige, alis na tayo. Atsu, pagkatapos ng meeting sa kooperasyon, dapat mong pasalamatan ng mabuti si Miss Shen. Hindi na kailangan ng pasasalamat sa pagitan namin ni Atsu. Ang galing talaga ni Miss Shen. Sino ba ang hindi nakakaalam na noong akyat bundok 5 taon na ang nakalipas? Iniligtas ka ni Miss Shen at inalagaan ang kinabukasan mo. Hindi tulad ng sekretarya mo. Kunwari tapat, pero iniwan ka. Tingnan nyo. Yan ang plaka ng sasakyan ni Jilu ng Fengyun Group. Ang nasa loob ng sasakyan, siguradong bagong presidente na. Balita ko, lalabas siya sa grupo ngayong araw. Libu-libong empleyado, naghihintay para makita siya. Kung ganon, kung kayang i-arrange ni Miss Shen na makipagkita si Atsu, mukhang mataas ang posisyon ni Miss Shen sa Fengyun Group. Basta makuha ko ang kooperasyong ito at makasali sa Yongki AI launch event, magkakaroon ako ng pagkakataong makita si Wenning ng mas maaga. Wenning? Hoy, Atsu, mali ang tingin mo. Ang nasa loob ng Rolls Royce na yon. Paano pwedeng si Wenning? Hindi ako nagkakamali. Si Wenning talaga yon. Atsu, sigurado ka bang habulin mo? Magsisimula na ang paglagda. Maubusan na tayo ng oras. Ano pang iniisip mo? Ang pagkakataong makipagtulungan sa Fengyun Group, hindi pwedeng palampasin dahil lang sa isang babae. Atsu, talagang maubusan na tayo ng oras. Sige, kung hindi ka pa rin titigil, pagkatapos na meeting, tutulungan ka ni Miss Shen na tingnan ang CCTV. Sige, alis na tayo. Assistant Zhang, Miss Shen, may kailangan po ba? AME. Assistant Zhang, dapat nandito na ang bagong presidente. Pero bakit wala pa ring tao? Nga, dapat nandito na siya. Matagal na akong naghihintay dito. Tanong ko lang, ano ang pangalan ng bagong presidente? Ano talaga ang pangalan? Hindi ko rin alam ng eksakto. Ang alam ko lang, Fengyun Group. Ang apelido niya ay Wen, ang Wen ng Fengyun Group. Baka naman, ang bagong presidente ng Fengyun Group ay si Wenning? Wen ang apelido. Paano siya naging presidente? Tiyak matanda na siya, no? Ano naman kung 40 o 50, nakarating siya sa pwesto ng presidente. Bata pa'y nagtagumpay na siya. Si Boss Lu, naghintay sa kanya. Binakante ang pwesto ng presidente ng buong 5 taon. 5 taon. Palagi rin siyang pinupuri ni Boss Lu. Sinasabi niyang, napakatalino niya sa artificial intelligence, sa AI.
Maaming premyo na napanalunan niya noong estudyante pa. Kaya sa 5 taong iyon, siguradong sikat at matagumpay siya. Di ba? Kundi, bakit ngayon lang siya kinuha pabalik? Balita ko, isinuko niya ang pangarap niya. Palang suportahan ang isang lalaki. Hanggang 1 taon na ang nakalipas. Nasaktan siya sa pag-ibig, kaya tinanggap na niya ang imbitasyon ni Boss Lou. Paalang sa isang lalaki, tinalikuran pa niya ang kinabukasan niya. Atsu, saan ba tayo nakakita ng ganoong kabait na babae? Sage, pupunta na ako. Dumating na si President Wen. Pupunta na ako sa conference room. Kayo na ang bahala. Assistant Zhang, ito na lang, gawin mo na itong pabor sa akin. Samahan mo kami para makita si President Wen. Magpapakabait ako sa'yo. Kakadating lang ni President Wen sa opisina ng presidente. Pupunta na sana ako sa kanya. Talaga? Salamat po. May gagawin lang ako sa baba. Talagang magaling si Miss Shen. At Chu, ganoong mabuting asawa. Hindi mo pa pakakasalan? Anong itsura mo? Baka naman, iniisip mo pa rin si Wenning? Na, Chenpeng, huwag mong ganyanin. Anong masama sa sinabi ko? Di naman makakapantay si Wenning. Sa kalingkingan ni Miss Shen, yung babaeng yon, anong ikinagaganda niya? Pag nakita ko siya, sasampalin ko talaga siya. Atsu, pasok na tayo. Sej, ta. Magandang araw, President Wen. Ako si Jiang Chubay, chairman ng Jiangxi Group. Wenning, Saan ka napunta nitong 1 taon? Di mo ba alam? Ang tagal kitang hinanap, wala akong naging balita sa'yo. Akala ko hindi na kita makikita. Sumama ka na sa akin. Bakit ako sasama sa'yo? Wenning, paano ka nakapasok? Siyempre, dumaan ako ng maayos. Impossible. Opisina ito ni President Wen. Bakit nakaupo ka sa pwesto ng presidente? Hindi ba si Ji Wen na binanggit ni Assistant Zhang ang ikaw? Nakasagupa ko pala ang presidente ng Fengjun Group. Grebe, nakakatawa talaga. Kung talagang empleyado ka ng kumpanya namin. Paano, di ko alam bilang manager ng grupo. Kasi mababa ang ranggo mo para malaman. Hindi, di pwedeng presidente ang ganyan manamit. Hoy, alam ko, peking daan ka pala talaga. Ano? Peking daan? Tumawag ako sa AR, 2 Wen ang pumasok ngayon. Isa ang presidente, ang isa pa ay janitor. Ah, yan pala ang ranggo mo. Janitor. Muntik na ako. Walang hiya kang janitor. Bumaba ka nga diyan sa upuan ng presidente. Upuan ko to. Bakit ako baba? Upuan mo, Wenning. Wenning, presidente ka ba o janitor? Siyempre, ako ang presidente ng Fengyun Group. Presidente man o janitor ako. Ano bang pakialam nyo? Sikreto pa ang identidad ko. Di pa pwedeng malaman nila. Wenning, huwag kang magpakababa dahil iniwan ka ni Atsu. Nagjanitor ka pa dito. Kung presidente ka, nagyayabang ka na. Ganong klaseng karangalan. Sinong magtatago? Di tulad ng iba, lahat ng ari-arian. Dala-dala. Ikaw. Huwag kang magpanggap. Naiinis ako sa mga tulad mong walang pera at kapangyarihan. Kunwari ayaw sa pera. Ako, importante ba yun? Nagpapanggap ka pa. Tingnan mo si MS Shen, isang salita lang. Nakakausap na ang presidente ng Fengjun. Ikaw? Janitor ka lang, nanonood sa tagumpay ng iba. Anong laban mo kay MS Shen? Sakin, alam niyang may partnership ang Jiang at Fengjun Group, kaya pumunta siya rito para humingi ng tulong kay Atsu. Wenning, talaga bang babalik ka? Ano sa'yo? Talaga? Wenning, mag-resign ka na ngayon. Huwag ka nang maglinis. Yung dati mong pagiging pasaway, pwede kong kalimutan. Mula ngayon, ikaw pa rin ang sekretarya ko. Hindi ko alam kung bakit ka nandito. Pero ang nakaraan, tapos na yon. Umalis ka na. Ikaw, pinaalis mo ako? Kung ganyan ka ulit magsalita, magagalit talaga ako. Alam mo ba, itong partnership na to, pa sa'yo to. 5 taon akong naging sekretarya mo, Boss Jiang, kailan ka ba? Lalapasain? Alam ko. Noon, may mga pagkakamali ako, pero magbabago ako. Sumama ka na sa King. Pagbalik ni Boss Wen, makikita niyang nakaupo ka sa pwesto niya, magagalit yon. Jiang Subay, akala mo ba? Naku, wala ka. Wala na akong silbi. Wala na akong silbi. Aminado ako. 5 taon ang nakalipas dahil sa iyo ako nakapasok sa Jiang Corp. Ngayon, sa sarili kong kakayahan ako pumasok sa Fengyun Group. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sumama ka muna sa King, uwi tayo. Sasabihin ko sa'yo. Bitawan mo.
Pinapaalis ka na ni Achu. Di ka pa umaalis? Lisanin mo na. Umalis ka. May dapat umalis, pero hindi ako yon. Ipatawag ang mga gwardiya. Wenning, anong ginagawa mo? Hala. Wenning. Boss Wen. Si Chairman Lu ang nag-utos. Nadalhin sa inyo ang mga kontratang irepaso. CJ. Giant Corp. Alam mo ba, itong partnership na to, hindi para sa Jiang Corp, para sa Yoto. Buti na lang, hindi ako naniwalang si Giant Subay. Talagang hinanap ako. Boss Wen, kilala niyo po ba? Hindi masyado. Dating kaklase lang. Boss Wen, itong kontrata. Ipatingin sa marketing. Walang espesyal na trato. Ang iba, sundin lang ang normal na proseso. Hanzeu. Baba na ako. Grabe ang kapal na mukha ni Wenning. Nangahas pang manapak sa team. Bakit sumunod sa kanya ang mga guwardiya? Totoo kaya na si Wenning ang presidente? Atsu, ano ang inisip mo? Kung talagang may kakayahan si Wenning, paano siya magtitiis ng 4 na taon bilang sekretarya sa Jiang Corporation? Balita ko, isinakripisyo niya ang pangarap. Paasuportahan ang isang lalaki. Hanggang 1 taon ang nakalipas. Nasaktan siya sa pag-ibig, kaya tinanggap niya ang imbitasyon ni Jilu. Hoy, Sage, alam ko na. Chen Xiao, Atsu, naloko tayong lahat. Hindi presidente si Wenning. Dahil nagtagumpay ang pakikipagtulungan ng Jiang Corporation at Fengyun Group, tumawag lang si Ji Jiang. Sinabing na-aprobahan na ng presidente ang kooperasyon. Ipapadala ang kontrata mamaya. Ang ganda, Atsu, nagtagumpay ka sa Jiang Corporation. Naging pangunahing kumpanya sa Jiangcheng. Tingnan natin kung ang maliit na si Wenning ay magpapakita pa sa harap natin. Chen Xiao, huwag mong sabihin yan. Si Wenning sa Fengyun Group, naglinis lang ng banyo. Sa hinaharap, kapag pumunta si Atsu dito, para makipag-ayos at pumirma ng kontrata, si Wenning ang magbubukas ng pinto. Hindi ko alam kung bakit ka narito. Ngunit tapos na ang lahat. Umalis ka na. Ikaw, nagpakumbaba na ako. Bakit ayaw pa rin akong patawarin ni Wenning? Atsu, bakit ka malungkot? Ano ang iniisip mo? May hindi pa naipapaliwanag na pagkakamali. Sa pagitan ko at ni Wenning. Hindi pwede. Hahanapin ko siya. Atsu, Ano pa ang ipapaliwanag mo? Ano pa ang sasabihin mo sa kanya? Hindi. Nagalit lang si Wenning dahil sa hindi pagkakaunawaan. Kapag naipaliwanag ko ng maayos, babalik siya sa akin. Wenning, ito. Bakit siya sumakay sa Rolls Royce? Atsu, Wenning, bumalik ka. Miss Shen, sinabi mo na ang nasa Rolls Royce ay ang bagong presidente ng Fengyun Group. Kaya totoo nga na si Wenning ang. pero yung sasakyan na yon, talagang plaka ng pamilya Lu yon ah. Pero baka naman si Lu Hanzhao ang nasa loob ng sasakyan. Lu Hanzhao. Balita ko, 1 taon pa lang siya nakauwi mula sa ibang bansa. Pero si Wenning, tagalinis lang yon ah. Bakit siya nakaupo sa loob ng sasakyan? Edi ayun na, ang lapit-lapit nila. Ibig sabihin, nakakonekta na siya kay Lu Hanzhao. Kaya pala, nawala siya ng 1 taon. Yun pala, naghahanap ng lalaki. Sabi ko na nga ba, kaya nawala si Wenning ng 1 taon. Yun pala, kasama si Lu Hanzhao. Chu, tapos na ba ang pag-asa mo? Si Wenning talaga, ang galing. Akala mo lang walang kwenta si Wenning, may laman pala. 4 na taon sa Jiangxi. Ginulo niya ang isip ni Chu. Ngayon, kay Lu Hanzhao naman ang target. Ang babaeng tulad ni Chu. Karapat dapat pa bang pag-ibig mo? Hindi ako naniniwala. Wenning, hintayin mo ako. Pupunta ako sa'yo. Chu, akin ka lang. Hindi kita hahayaang umalis. Ningning, parang may sasakyang humahabol sa atin. Giant Subay.
Ningning, okay ka lang ba? Wenning, bumaba ka. Ningning, ako na. Sino ka? Umalis ka. Wala kang pakialam dito. Hindi ko hahayaang saktan mo si Ningning. Umalis ka. Ikaw si Jen Subay, di ba? Ang lalaking nanakit kay Ningning ng 5 taon. Ano ka ba? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Jayang Subay, tumigil ka. Wenning, sa wakas, nagpakita ka rin sa akin. Halika, sumama ka sa akin. Jayang Subay, tama na yan. Wenning, bakit ganyan ang trato mo sa akin ngayon? Dahil ba sa kanya? Ipaliwanag mo agad sa akin. Sino siya? Ang relasyon ko sa iba, kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo? Ako ang boss mo. 5 taon tayong magkasama. Kailangan mong ipaliwanag sa akin. 1 taon na ang nakalipas. Bakit ka umalis ng walang paalam? At ngayon, bakit ka biglang nagpakita muli sa hap ko? Alam mo ba, gaano kahirap ang paghahanap ko sa iyo? Jayang Subay, nag-resign na ako. Pinirmahan mo naman ang aking aplikasyon sa pagbibitiw. Hindi ako pumayag. Matagal ko nang pinunit ang aplikasyong iyon. Kaya nga, sekretary ko ka pa rin hanggang ngayon. Bitawan mo ako. Jayang Subay, sobra ka na. Ayos ka lang ba? Wenning, sinampal mo ako? 1 taon tayong hindi nakita. At sinampal mo na ako para sa ibang lalaki? Hindi siya basta ibang lalaki. Siya ang aking nobyo. Nobyo? Wenning, hindi mo kailangan gumamit ng ibang lalaki para lang paisin ako. Alam ko kung anong lugar ko sa puso mo. Hindi ako pwedeng mapalitan ng basta lang na lalaki. Jayang Subay, sobra mong pinahahalagahan ang sarili mo. Mula ng araw na nagpasya akong umalis sa tabi mo. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay tuluyan ng naglaho. Hindi na ako babalik pa. Impossible iyon. 5 na tayong taon na magkasama, araw-araw. 24 na oras tayong magkasama bawat araw. Ngayon sasabihin mo sa akin, wala ka nang nararamdaman para sa akin at hindi ka nababalik? Sa tingin mo maniniwala ba ako diyan? Maniwala ka o hindi, wala akong pakialam. Ngayon, ako si Wenning at ikaw si Jayang Subay. Wala na tayong anumang ugnayan. Ningning, sobra ka na. Wenning, lakas ng loob mong ipagkanulo ako? Ang pinakamalaking pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang 5 taon nating pagsasama. CJ, Jayang Subay, wala na tayong utang sa isa't isa. Mula ngayon, daanan mo ang iyong daanan. At dadaan ako sa aking daanan. Pakiusap, huwag mo na akong guluhin pa. Hans Hao, umalis na tayo. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit mo kailangan gawin ito sa harapan ko? Magkunwaring maging malapit sa lalaking ito. At ikaw, huwag mong gamitin ang pagkatao mo bilang panganay ng pamilyang Lu para maging walang hiya. At sirain ang relasyon ko at ni Wenning. Ano ka ba? Napaka-importante mo ba kay Wenning? Siyempre, Alam mo ba ang kaarawan ni Wenning? Alam mo ba ang paborito niyang pagkain? Ano ang mga hilig niya? Sa ganyang sobrang hindi pantay na relasyon niyo, ano pa bang pwedeng sirain? Gusto mo lang ang pagmamahal ni Wenning. Gusto mo lang ang kanyang pagmamahal, ayaw mo umamin, ayaw mo rin magbigay pabalik. Hindi mo siya mahal, pero ayaw mo siyang bitawan. Hindi yan pagmamahal. hindi. Hindi ganyan. Mula ngayon, nandito na ako sa tabi ni Wenning. Hindi ko na siya pahirapan kahit kailan. Wenning, hindi ko akalain na napakawalang utang na loob mo pala. Alam mo ba kung gaano karaming luha ang inyak ni Achu? Ang bilis mong nakahanap ng bagong lalaki, hindi ka ba nahihiya sa kanya? Akala mo ba ako pa rin ang Wenning noong 1 taon? Natatanggapin ko lang ang pang-aapi mo. At mananahimik na lang ako at magtitiis. Wenning, suntukin mo ako. Basta huwag mo nang saktan si Achu. Kung galit ka, suntukin mo na lang ako. Galit na galit ako. Noong nakunwari kang masakit ang tiyan mo at pinagbintangan mo ako, masaya ka ba? Noong pinilit mo akong punasan ang sapatos mo sa harap ng maraming tao, ang galing mo ba? Noong 5 taon na ang nakalipas, nang nagpanggap kang ako at sumagip kay Jayang Subay, masaya ka ba? Anong pagpapanggap 5 taon na ang nakalilipas? Anong ibig mong sabihin? Sino ba talaga ang sumagip sa akin? Achu, ako yun, ako ang sumagip sa'yo. Masakit pa rin ang likod ko hanggang ngayon. Ningning, okay lang ba ang likod mo? Wenning, sabihin mo sa akin, noong nagkaroon ng snow avalanche, sino ba talaga ang sumagip sa akin? Maniwala ka ba sa sasabihin ko? Tanungin mo na lang si Shen Wei. Hindi ba't labis kang naniniwala sa sinabi niya?
Gusto kong marinig ang sasabihin mo. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Sino talaga ang nagligtas sa akin? Jiang Subay. Malubha ang sakit sa likod ni Ningning. Kailangan niyang magpagamot ng regular bawat buwan. 5 taon kayong nagsama. Wala ka bang napansin kahit isa? Paano nangyari yon? Si Wenning. Hindi siya sumakit ang likod kailanman. Jiang Subay. Magpatuloy kang maging isang ostrich na nagbabaon ng ulo sa buhangin. Umalis ka. Bawat segundo na nandito ka. Lalo lang sumasakit ang likod ni Ningning. Kung talagang mahal mo siya, umalis ka. Wenning, hintayin mo ako. Itiyakin kong malaman ang katotohanan. Atsu, huwag kang makinig sa kanila. 5 taon na ang nakalilipas. Kapag nalaman ko na ang totoo, kung dinaya mo ako, hindi kita palalampasin. Ako, Atsu. Medyo gumaling na sana, ngayon nasaktan ulit. Bibigyan kita ng ilang plaster. Kailangang siguraduhin ng boyfriend mo na regular itong ilalagay. Salamat, Doc. Ningning, Dok, kumusta ang sakit sa likod niya? Malubha ba? Paano ka naging boyfriend ni hindi mo maprotektahan ang girlfriend mo? Aalagaan ko siya ng mabuti sa hinaharap. Tara na. Ningning, kanina sinabi mong boyfriend kita. Totoo ba yon o hindi? Hansaw. Mahal kita. Ningning, totoo ba ang sinabi mo? 1 taon na ang nakalilipas dahil sa sakit ng pag-ibig, umayag ako kay Professor Lu na pumunta sa research base. Sa nakaraang taong ito, marami akong natutunan at nalaman. Dati ako lang ang nagbibigay. Pero hindi naman nasagot. Pero iba na ngayon. Ikaw ang nagparamdam sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Ningning, bububulin ko ang natitirang buhay ko para alagaan at mahalin ka. Hinding-hindi magbabago. Hoy, Nay. Ningning, ilang araw ka nang nasa Jiangcheng. Kailan ka uwi? May nakilala kami para sa'yo. Maganda ang kanyang lagay. Nay, huwag na kayong maghanap para sa akin. May boyfriend na ako ngayon. Dadalhin ko na siya ngayon para makilala ninyo. Tatay, Nay, nandito na kami. Ang bilis ninyong dumating. Tay, Nay, Ay naku, boyfriend ito ni Ningning, di ba? Ang galing, talagang guwapo. Ang bagay ninyong dalawa. Pasok kayo at umupo. Kakagawa lang ng tsa. Uminom muna kayo. 1 taon na ang nakalipas. Sumama si Ningning. Kay Professor Lu papunta sa research base. Tapos nawalan na kami ng koneksyon. Kami ng kanyang ina. Ay nag-alala na baka dahil sa kanyang boss. Ay hindi na magiging maayos. Pero ngayon, hindi lang siya. Nagtagumpay at bumalik, nakahanap pa ng napakagandang boyfriend. Kami ng kanyang ina ay nakahinga na ng maluwag. Nga, Tay, si Hans Hao ang apo ni Professor Lu. Siya rin ang chairman ng Fengyun Group. Ha? Ay naku, si Professor Lu ang iyong guro, tapos ang apo niya. Ang boyfriend mo. Balang araw, bibisitahin ko si Professor Lu para magpasalamat sa kanya. Tay, Nay. Gusto rin kayong makilala ng lolo ko. Sa tamang panahon, pag-uusapan natin pamilya ang tungkol sa pagpapakasal namin ni Ningning. Ang galing. magpapakasal na sila. Napakasaya namin. Nga. Kami ng iyong ama ay palaging naghihintay na magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ngayon, natupad na ang aming pangarap. Totoo yan. Sobrang saya. Si Jiang Subay, akala niya ako ang nagligtas sa kanya. Pagkakita sa akin, yakap agad. Sabi niya, mamahalin niya ako ng walang hanggan. Ibibigay niya lahat ng gusto ko. Siyempre, hindi ko pwedeng malaman niya ang totoo. Sa ganito lang, siya lang ang magmamahal sa akin ng tapat. Hihi. Ibibigay niya lahat ng gusto ko. Siyempre, hindi ko pwedeng malaman niya ang totoo. Bakit mo ako niloko? Bakit? Hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Bakit mo pinangalanan ang sarili mo? 5 taon. Pinagmamahal ko ang maling tao. Ang kite-kite mo. Achu, mahal na mahal kita. Kaya nga.
Mahal na mahal kita, hindi ko pwedeng hayaan si Wenning na agawin ka sa akin. Kung hindi ko mahahanap si Wenning, papatayin talaga kita. Achu, achu, mali ako, achu. Ma, Dito, sa 3 araw, susunduin ko kayo. Para sa kasal namin ni Ningning. Ayos. Ayos. Umalis muna tayo. Sige, paalam tatay nanay. paalam. Tito, tita. Ito, tita, nandito ba si Wenning? Pakiusap, hayaan niyo akong makita siya. Ikaw ba ang boss? Ning. Ako si Jiang Chubay. Umalis ka, lumabas ka sa bahay namin. Ano ba to? Ita, pakiusap, hayaan niyo akong makita siya. Humingi ako ng tawad sa kanya. Mula ngayon, hindi ko na siya pahihirapan. Alagaan ko siya ng maayos. Dahil sa iyo, muntik nang mawalan ng buhay si Ningning. 5 taon na ang nakalipas. Siya ang nagligtas sa iyo sa bundok. Doon siya nagkaproblema sa likod. Hanggang ngayon hindi pa gumagaling. Sa loob ng 5 taon, paulit-ulit mo siyang sinasaktan. Paano namin ibibigay ang anak namin sa iyo? Umalis ka, o tatawag ako ng pulis. Ito, kasalanan ko lahat. Luluhod ako sa inyong dalawa. Pakiusap, hayaan niyo akong makita si Wenning. Hindi ko kayang mawala siya. Huwag ganyan, tumayo ka. Ita, pakiusap, hayaan niyo akong makita si Wenning. Si Ningning, sa Makalawa, sa Fenjun Grand Hotel. Ikakasal kay Lu Hanxiao, ang anak ni Ginoong Lu. Ano? Magkakasal kami. Hans Hao, tulungan mo akong ayusin ang laylayan ng gown ko. Jayang Subay, bakit ka nandito? Wenning, dito ako para pakasalan ka. Jayang Subay, ano nang pinagsasabi mo? Wenning, sa loob ng 5 taong ito, maami kang pinagdaanan, babawi ako sa'yo. Gagamitin ko ang buong buhay ko para bawiin sa'yo. Malinaw na ang sinabi ko sa'yo. Tapos na tayo, 1 taon na ang nakalipas. Wenning, alam kong galit ka pa rin sa akin. Ibibigay ko sa'yo ang buong Jiang Group. Pati ang ating tahanan. Lahat ng sa akin ay sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako, pwede ba? Para sa akin, walang kabuluhan ang mga ito. Jayang Subay, huwag mo na akong guluhin. Wenning. Ito naman. Sulat ng pag-ibig na sulat mo mismo para sa akin. Ito ba? Ay walang kabuluhan din para sa'yo? Sige, lolo, tito, tita. Sunduin ko na si Ningning. Saig na. 5 taon nang nakatago itong sulat sa bedside table mo. Pero hindi mo man lang tiningnan. Pero ngayon, nakita ko na. Patong katapusan ng iyong pagmamahal, nakita ko na rin. Magsimula ulit tayo, pwede ba, Ningning? Pero huli na ang lahat. Hindi pa huli, hindi ka ba magsisi? Ayaw mo ba subukan ulit? Ngayon, mahal mo ako. Pangangalagaan ko ang ating pagmamahalan. Magsisimula ulit tayo. Tiyak na magiging masaya tayo. Napalampas ang pag-ibig sa kabataan. Talagang nakakalungkot pero alam ko rin. Na huwag nang i-daydream ang landas na hindi ko tinahak. Huwag, Wenning, huwag. Wenning, malinaw na ito ang iyong tunay na damdamin. Paano mo nasisira? 5 taon nating pagmamahalan. Paano mo basta-basta tinalikuran? Dahil wala na akong pakialam. Jayang Subay. Hindi bigla ang lumalamig ang puso sa oras ng pagguho ng niebe. Walang isang snowflake ang inosente. Nang inakusahan mo ako ng walang basehan. Nagdadahilan ka pa. Kitang-kita mong nasasaktan si Weiwei. Hindi mo ba nakikita? Kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala, di ba? Ano ang dapat kong paniwalaan? Nagsisinungaling ba si Weiwei? Nang ikaw ay kumampi kay Shen Zui. Achu, ang taray ni Secretary Wen. Baka nagtatanim pa rin ng galit dahil sa nangyari sa kape noon. Naglilinis ng sapatos. Trabaho ko yon. Nang ipinagwalang bahala mo ang buhay ko. Ang babae sa passenger seat, wala namang malubhang pinsala sa ngayon. Ang babae sa likod, matinding tama ang tinamo. Kung hindi siya madadala agad sa ospital. Hindi, dalhin muna si Weiwei sa ospital. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Sa totoo lang, ako yung tipo ng tao. Na umaagas kapag nakaramdam ng kaunting lamig. Pero para sa'yo, nagtiis ako ng buong 5 taon. Yung mga bagay na alam kong hindi dapat, ginawa ko pa rin. Yun ang pinakamalaking respeto ko para sa'yo, Jayang Subay. Dapat mong malaman yan. Nang lahat ay nagsasabi sa akin, na wala talagang patutunguhan ang pag-ibig natin. Ako'y nagbubulag-bulagan sa pagmamahal sa'yo.
Pero, Jayang Subay, tapos na ang lahat. Talagang kailangan na nating magpaalam. Wenning, 5 taon tayong magkasama. 5 taon na. Ayaw mo bang talagang bitawan? Pero sa 5 taong yon, wala ni isang araw ang talagang para sakin. Lahat ay lumipas na. Ang pag-ibig, lumipas na. Ang lungkot, sakit, pangutya, at selos, lahat ay lumipas na. Ituturing ko na lang itong isang kabanata sa buhay ko. Sa pagdating sa puntong ito, hindi ako nagsisisi. Binitawan ko na. Sana ikaw rin, bitawan mo na. Hansaw. Ning. Sasamahan kita umalis. Umalis na tayo. Wenning, hindi ko papayagan kang magpakasal. Pakipag-anyaya ang bagong kasal na papasok. Ngayon, palitan na mag-asawa ang kanilang mga singsing. Ngayon, yakapin at halikan ng lalaki ang kanyang magandang nobya. Wenning. Sa wakas, nawala ka na sa akin. Kung may kabilang buhay, ako na lang ang magmamahal sa iyo.